Marami namang gumagawa ng water station eh. Eh bakit sumasara? Pag mali ang trabaho, mali ang gawa, talo yung nagpagawa. Yung mga permit po. Saka na lang kasi hindi ka pa makaka-apply ngayon. After na lang natin ma-install. Mahirap yan pag iniintindi mo na yung permit, wala ka pang product, wala kang lab test, wala kang makina, wala kang FDA. Like you, boss, package 6. Yan, boss, 200 bottles. Tama ka na. Hindi ka na pwedeng humigit pa doon. Bakit? Pag humigit ka pa ron, nabuting ka na ng gabi. Pangit na servisyo mo. Hi guys, good morning! Ngayong araw ay family day natin. Since we have a spare time, mag-unbox tayo ng mga goodies ni Ella Max. Ngayon, nagkayaan kami ng mga tropa namin. Akit kami ng Baguio, tapos tatakbo kami ng Mount Ugo. Pero kakaiba, ayun lang yung pakarga dito sa sasakyan. So, mag-ride kami along the way from Pangasinan to Mount Ugo. Very busy tayo, guys. Pero we find time para makapag-ride. Naku, di ko natali pala. Don't try this at home, guys. Kasi dapat nakatali yan. Only for professional. Yun, no? Ayun ang kagandahan dito sa Ducati RV Enduro. Kasi magaan siya. Parang dirt bike lang din yung binababa mo. Napaka-pogi naman yan. So guys, so, nalagyan nila lang keychain to, oh, unit garage. Alright. Kapogi naman ng motor na yan, guys, oh. Tinititigan mo siya, lalo kang napopogihan sa kanya, mga pre. Napaka-solid. So yung gulong niya, hindi ko muna siya i-deflate kasi i-highway ko muna siya. Siyempre guys, gagayak muna ako kasi nakapang-opisina pa tayo eh. Base muna. Kasama ka, hindi. Ganda, no? Solid. Sukat. Ang baba. Love it. Bago ang lahat, mag-dinner muna tayo. Siyempre, importante, family time muna. Yon, kakain kami ng asawa kong maganda. Siyempre, pampagana muna, di ba? Nag-ready si Ella ng simpleng dinner. Ito, ano to? Sardinas with egg. Yan, tsaka Longganisa. kain tayo, guys. Guys, ang sarap nito. Crab taste stick. Made in the Philippines. Sarap, no? Itong baga to, guys, nabili ko sa Moto Market. GB box. Tapos, quick release lang siya. Diretso sa hotel. Oh. Tapos, ride na. Pasok lang na ganun. Kagandahan din dyan, guys. Meron siyang padded dito. Actually, binili ko to sa Street Fighter ko. Yung padded dyan. In case lang naman na yung back ride mo, gusto niya na may sandalan. Ito naman, guys, kapote nyo. So, alam nyo na, kung may kapote, ibig sabihin, hindi siya waterproof. Pwede rin siya actually tank bag. Kaya lang pangit siya gawing tank bag kasi ang laki niya. Kasi GB bag din siya. Oh. Ang lalaki. Pero ang pangit. Laki. Kaya ito, dinasign ko pang likod. Naglagay ako dito ng maliit na bag. Ito, Giant Loop bag from Moto Market. Tapos naglagay ako dito ng quad lock. And then, naglagay din ako dito ng mount. Big. Oh. Bayan. Yun. Masarap ng bembang kagabi. Ano naman, performance level, di ba? Magkano to? Nagdagan ko yan. Parang medyo manipis ah. Hindi mo kinain eh. Pwede dapat may kain. Walang kain, 15 lang. Kuripot yung boss mo. Sabi ko tumatakbo naman yung bike. Oo. Kailangan siguro bro, testingin mo na sa expressway. Bukas na lang. Umaga mo na testingin. Bye-bye. Okay, bye-bye. So yun guys, hindi tuloy yung aking ride ngayon kasi yung isang kasama namin ay nasira ng motor. Cancel ang ride natin but happy kasi mas makakasama ko si Ella. Ducati oh. Wow, Ducati. Hey ma'am, good morning. Sunday ngayon, mami. 11:32 na ng tanghali. Ito ang tanong ko sa'yo, mami. Para sa'yo yung araw ko. Para sa mga anak mo. Para kay Max. Ang tanong, tatanggapin ko kasi. Ano pang Batangas? Ang layo. Linggo, sarado tayong linggo. Pero kung papayagan mo na magtrabaho ko ngayon. Galing silang Batangas, sabi ng guard. Okay. Yan, I have to work guys. Para Max, sumama ko. Yep. Bye, mami. And Max. Max, to wait. work. Hi, boss. Magandang araw. Anong may pagilingkod ko sa'yo, sir? Papangahin na kita. Gusto kong kumuha ng machine. Okay. Package 6. Okay. Okay ako sa machine eh kasi yung mga bulat mo napanood ko lahat. Ano yung mas magandang kuhanan ng tubig.
kung yung deep well ba or nawasa at saan ako makakamenos. Balik ko itanong sa'yo, sir. Gusto ko ikaw ang sumagot. Palagay mo saan ka makakamenos. Experience ko kasi sir dun sa amin dun sa Batangas. Dati kasi hindi uso nawasa. Doon sila kumukuha sa deep well. Ano bang mas maganda sa dalawa sir? Hindi ko pwedeng sabihin na kung ano yung maganda at hindi maganda. Parehas siya maganda. Hindi kumuha ka na parehas. Pero yung machine, kahit isang machine. Isa lang. Paano kung yung deep well mo pala, palpak yung gumawa? Hindi talo ka sa kuryente, kagaya na sinasabi mo ngayon. O ba't talo ka sa kuryente? Kasi mali yung gawa. Ganun po ba yun? Yes naman. Kung tama ang trabaho niya, di sana mas matipid yun sa kuryente. Mas matipid sana yun sa tubig. Dahil mali, magastos. So, depende sa kung sinong gumawa. So, pwede Yan din ang reason bakit ka nandito. Opo. Kasi tinan mo, marami namang gumagawa ng water station eh. Bakit sumasara? Pag mali ang trabaho, mali ang gawa, talo yung nagpagawa. Sa akin, ang pinakatalo mo sa akin, boss, pag hindi ka marunong mag-manage. Pag hindi ka marunong gumawa ng system sa negosyo mo. Pero sa amin, lahat ng problema mo, sinolve ko na. Problema sa machine, solved. Warranty, solved. Maintenance, efficiency, solved. User-friendly, solved. Walang problema. Ngayon, ang pinakatalo mo lang dyan, kung sakasakali man, kung pabayaan mo, or mismanagement. Ngayon, kung bakit ko na-illustrate sa'yo yung nawasa or deep well, pag tama ang gawan deep well mo, mas efficient yun. Mas matipid yun. Pero pag mali, talo ka. O sinawasa naman, o okay kay nawasa, ang problema naman kay nawasa, kapag kakulang ang supply, wala ka namang magawa. Makakasapat po ba ang tinatawag nating supply ng nawasa sa'yo? Ay may mga pagkakataon na may nawasa, ang hina. Paano ko sasagutin ang general questions ng general answer? Di ba? Kaya binabalik ko sa'yo yung tanong. Kaya kung binalik ko sa'yo, boss, ibig sabihin, you're on the situation. Ikaw yung nandun eh. Hindi naman ako taga ron eh. Ikaw ang makakasagot niyan. Ano bang mas makatipid sa part mo? Deep well or nawasa? Pero kung if you could have both, di mas maganda. Sa amin sa Batangas sir, pag walang kuryente, wala rin tubig. Wala akong magagawa doon, boss, kung wala kayong kuryente. Not unless mag-solar ka or mag-generator ka. Whatever na hanapin mo, meron kami. Meron kaming mineral, purified, alkaline, pie water, distilled. Kahit anong hanapin mo, meron kami. Whatever na gusto mong ibenta, kaya kitang gawan. Pero yung price po dun sa package. I-add mo lang yung 40,000. Pero meron din pong purified. Purified and alkaline ka na. Dalawa po yun. Kung yung alkaline kasi, walang approved therapeutic claim yan. Hindi yan FDA approved. Yung package namin, 2 and 3, may alkaline yan. Gusto nga lang add 40,000. Yeah, sa ngayon, yun ang presyo. Tama po ba ang package 6 nyo is 300? Yeah, yung nandyan sa price list po. 320,000. Gumagawa din po kayo ng mga lababo. Yeah, gumagawa kami. Magkano po yung mga ganun? Ngayon, 35K siya. Ilan po yung tray po? 2. Tapos tanong ko lang sir, kasi meron kaming existing build dun sa bahay namin na sukat po niya, ang length niya is 4.5 meter, tapos 3.5 meter. Kasya. Okay lang po sa package 6 po. Yes, sir. Maliit lang ba yung lababo? Maliit lang po sir. Kasya naman yan, sir. Maluwag pa naman yan. Up to you. Pero kung sa akin, magpapalit ako. Kung gusto mo, diyan mo ilagay yung makina sa harap. Naka-display sa harap. Tapos yung refilling mo nasa likod. Kaya lang, ang pangit nun, niikot pa siyang ganun para lang i-on yung makina. No choice tayo. Kung gusto mo talaga ng mas maging efficient yung galaw ng mga tao dyan sa loob, kailangan natin i-remodel siya. Pwede tayong gumawa ng layout na specific for your house. Mag-a-adjust na lang kami sa makina. Ililipat namin. Now, kung hanap mo talaga yung maganda, syempre, no choice ako, kailangan gibain yan. Pero kung gusto mo, yan na yan, mag-a-adjust na lang tayo sa operation. Wala ka naman kami magagawa, nandyan na yan eh. Yung mga permit po, Saka na lang kasi hindi ka pa makaka-apply ngayon. After na lang natin ma-install. Nahirap yan pag iniintindi mo na yung permit, wala ka pang product, wala kang lab test, wala kang makina, wala kang FDA. Requirement sa permit yun eh. Kami muna. Bigay ko muna sa'yo lahat yun, tsaka ka mag-apply ng permit. Bago ka maggalaw dyan, tama na yung gagawin mo eh. You're making the commitment eh, mag-a-avail ka na eh. Ngayon, patitignan natin sa inspection namin sa mga team ng Watermax para ma-check namin kung saan namin ilalagay yung makina. Kung hindi na kailangan bakbakin, huwag natin bakbakin. If gusto mo palang magtayo ng water station, hindi naman practical na lahat yan pag-aralan mo pa. Pero tuturo namin sa'yo yan, no worry. Kahit hindi mo itanong, ituturo namin talaga sa'yo yan, whatever you like it or not. Mas gusto ko yung ganun, yung willing matuto si client namin. The machine has only 4 controls eh. Feed pump, RO pump, dispensing pump, UV light, tapos na. Anong trabaho ng feed pump? Pakainin ng tubig yung RO. Anong trabaho ng RO? Itapon yung marumi, kunin yung malinis. Anong trabaho ng dispensing? Ibuga yung finished product papunta sa dispensing. Anong trabaho ng UV light? Patayin ang mikrobyo, bacteria, and everything. 4 buttons divided into 2. Ito pang karga ng product. Ito pang dispense ng product.
Pag alam mo na yon, tapos fully automatic yung backwash, huwag ka na mag-intindi pagdating doon. Filter replacement na lang iisipin mo. And then, mag-focus ka sa management. Marami nagtayo ng water station ganyan. Kinakalikot lahat, pinapakailaman lahat doon sa makina. Konting kibot, ito dapat i-adjust. Alam mo, makina buo na. Papakailaman pa niya lahat yan. Pero pag tinanong ko, sige, meron ka na bang alam sa marketing? Paano ka ba nag-aalok ng tubig? Paano mo sinaserve yung tubig mo? Walang alam. Pinapakailam yung makina ko, nagmamagaling ka sa makina ko, ako gumawa niyan. Tapos, wala kang alam sa marketing. Patay tayo dyan. Hindi tayo nagtutulungan. Dapat ka ako niyan, hayaan mo na sa akin ang technical, hayaan mo sa akin ang troubleshooting kung masira mo man yan, hayaan mo kami ang magkumpone kung sakaling nasira, hayaan mo kami ang magturo sa'yo ng boto na i-on mo. Pero pagdating naman sa management, it's on you. Kasi ikaw yung magmamanage ikaw yung gagawa ng customer mo. Ang trabaho lang namin, tulungan ka rin namin sa marketing. So paano? We could give just opinion, suggestion, but i-close mo na yung issue regarding sa makina na ikaw pa yung magre-repair and whatsoever. Ang focus mo, management, marketing. Kaya nga tayo partner Kung masira mo, gawin ko naman Kagaya niyan, iniintindi na yung dapat na phase 1 ka pa lang, iniintindi mo na yung phase 10 Turo ko sa'yo, package 10. Tinraining kita sa package 10, ang binili mo, package 6. Tuturo ko sa'yo kung anong binili mo. Meron dito, nag-i-inquire, pina-explain lahat sa akin, from package 1 hanggang 10. Sa sobrang dami kong sinabi, wala pong pumasok sa utak. Pag binatuhan kita ngayon ng maraming mensahe, pag uwi mo doon, wala nang umano sa utak mo. Lalo, first time mo narinig yung mga term, boss, ito kasi, ito yung osmotic pressure requirement niyan. O kailangan ganito yung PSI niyan. Kailangan 150 PSI. Tapos binanggit ko na yung mga malalim na term, patay ka na dyan. Binanggit ko ng FRP, o alam mo ba yun? Binanggit ko yung negative ORP, alam mo ba yun? Ionic exchange, alam mo ba yun? Pag sinabi kong, ito yung resin, ito yung water conditioner, may ionic exchange yan na kailangan ganito yung sukat ng asin mo. Maintindihan mo ba yun? Kumbaga, hindi natin i-discuss dito yung mga useless na healthy na pag-usapan. May pumunta dito, gupo dyan Abay, mas magaling pa sa akin May UV ba yan? Yes sir, meron. May membrane ba? Yes po sir, meron. Ayan po, nasa picture. Siyempre, na-explain ko naman lahat. Hindi naman bumili. Tatawag na lang po kami. It's okay. Kumbaga, kung susukatin mo yung knowledge ko regarding sa water system na ako mismo ang gumawa, ang sabi nila kasi, hindi, dapat yung malit mo ng machine ang kunin, bakit ko kukuha ng malaki? Ako sabi ko, hindi ko po kayo pinipilit kung anong bibili ninyo, kung ano yung pasok sa budget ninyo, yun ang kunin ninyo. Pero ako, sinasabi ko po sa inyo na kung yung makina ay maganda, malakas mag-produce, mas mabilis ang serbisyo mo. Binanggit ko pa kung ano magkano yung puhunan ka ako kapag ka dun sa isang container. Up to you yun. Bibili lang kami ng isa pa kung talagang malakas na. Paano lalakas? Mahina nga. Mahina mag-produce ng tubig Paano lalakas yun? Like you, boss. Package 6. Yan, boss. 200 bottles. Tama ka na. Hindi ka na pwedeng humigit pa doon. Bakit? Pag humigit ka pa ron, nabuting ka na ng gabi. Pangit na serbisyo mo. Ito, boss. Kino-compute ko based to according doon sa mangyayari kapag inopen mo yung negosyo mo. Package 6 is 6,000 gallons per day. Pero nabigyan mo ko ng tubig na hindi maganda, pwedeng mawala yung 1,000. 5,000 gallons per day, divide natin yan sa 5. That will be 1,000 container per day So, i-divide ngayon natin yan sa 24. That would be 41 container lang in 1 hour. Ilan oras talaga ang operation mo? 8 hours. Multiply by 8, 333 sa loob ng 8 hours. Bakit ko sinabing 200 pa lang? Hindi na kaya. Ito yung capacity na kayang ilabas ng makina mo. 333 within 8 hours. Wala namang magtatrabaho ng hanggang alas 5. Pagdating ng alas 6, mag-deliver ka pa. So technically, divided by 2 yan. Bakit? 4 hours lang ang working time na nagtatrabaho yung mga tao mo. Delivery pa 166. Kaya kung nagto-200 ka na niyan, hinaabot ka na ng bandang alas 7, alas 8, nag-deliver ka pa ng tubig. Ang tanong, gusto mo ba yun? Siyempre, ayaw mo yun. Gusto mo ng tauhan mo yun? Siyempre, ayaw nila yun. Overtime ng overtime si sir Nai-stress ang tauhan, diba? Dahil sa machine. If you could produce 200 bottles sa machine na binibili mo sa akin ngayon, you might consider buying another machine. Ila sir na bumibili na gusto niya yung 3,000 gallons per day, malakas na yan. Pero, hindi yan malakas pang negosyo. Kailangan mo ng volume. Nagbebenta tayo Ikaw ba, willing ka na magbayad ng overtime pinantaw mo? Yung wala silang gagawin sa hapon kasi nagpapakarga sila ng tubig, ngayong may tubig na, overtime na nila yon. Babayaran mo yun. So, hindi ka nakakatipid. Kala mo, makina lang ang titipid mo. Hindi, pati manpower mo. Kaya sabi ko, you have to understand na kung malakas ang makina, malaki ang savings. Not only the kuryente, not only the tubig, but also sa manpower. Ang laking savings nun, boss. Are you willing to pay another plus 50% of their salary dahil overtime? Pero nung time na yun, na naghihintay sila ng tubig, na wala silang iniigib, wala silang ginagawa. Hindi mo pwede sabihin, out ka muna, boy. Out ka muna.
Hindi pwede yun. Pag ang tauhan mo stress, lalayasan ka niyan. Pero ang tauhan mo, pag hindi stress, masaya silang magtatrabaho. Doon mo marirealize na, ay, oo nga. Di ba? Kung kami, naramdaman mo na sobrang stress na sa amin, huwag ka nang pumili sa amin. Madadamay ka eh. Pag ang delivery boy mo, masungit, walayasan ka niyan, boss. Dito sa negosyo, sa guard pa lang, hanggang sa tauhan, malalaman mo na kung maayos ang kumpanya o hindi. How they welcome you. Service yun eh. Kung pangit ang ugali ng amo na yan, pangit din servisyo lahat ng tauhan yan. Pero kung maayos yung palakad mo sa tao mo, pati servisyo mo, boss, maayos din yan. Tapos sir, halimbawa po, package 6 po yung kinuha namin tapos gusto namin mag-upgrade ng package na yun. Paano po ba yun? Nag-replace po ba kayo? We don't do that. Not unless bili ka ng bagong makina. Okay. Kung ako, 9 ka na. Utangin mo na lang. Kung ang puhunan mo sa package 6, kada container, 4 na piso. Pag yung 9 piso, 3 piso na savings mo eh. Kaya nga pwedeng namang installment yan. Wala pang tubo. Ganito, you avail the package 6 now. Kasi nandito ka na eh. Para hindi ka uwi ng empty-handed. So you avail the package 6 and then pag-usapan ninyong maigi. Are you going to upgrade it into package 9? Bago man namin ma-deliver yan, dapat may decision ka na. We will just replace the contract. Walang problema sa amin yun. Nasasabihan mo lang kami. Ang plano ko po kasi magda-down ako ng kalahati. Sabihan mo lang kami kung may plano ka pang i-upgrade soon para kung i-upgrade mo man, mahabol pa namin. 35 working days tayo, boss ha? Medyo... Magpapakonstruct pa po kasi ako, sir. Sakto lang yan. Kasi ang totoo niyan, boss, kung gaano mo katagal ginagawa yung building mo, mas matagal kung gagawin yung makina mo. Kasi mag-water analysis pa kami. Kung manggagawi kami doon sa part ninyo, sir, pwede namin i-site visit yung lugar para makakuha kami ng water sample. Pero sir, mas maganda kung mapadala mo ako dito ng water sample ninyo by LBC. Para yung water analysis namin, magawa na namin. Magawa ko na rin yung system para sa'yo. Magkano down mo, boss? Para at least may idea ko. Ito po, sir, 160. Sir, ganito lang gagawin natin. Walang gagawa kasi ng contract natin. O kasi Sunday eh, no? Kung i-accept mo, sir, picture na lang tayo ng ID ko, tapos pirmahan ko, sir. And then gawa tayo ng waiver na nireceive ko yung down payment mo. So para at least hindi ka nababalik. Tapos yung contract, isa-send ko sa'yo, pero pupuntahan kasi kayo ng staff ko sa bahay ninyo para ma-site visit na rin kayo. Doon mo na lang pirmahan yung kontrata. Tiwala po kasi inyo. Kahit nagtitiwala kayo sa akin, boss, hindi ko sinasamantala yun. O, ganito na lang. Ngayon kasi, i-receive ko lang yung whatever na ibibigay mo for the reservation of down payment. Ang ano ko na lang, boss, i-add ko na lang sa contract yung alkaline or the invoice na lang. Kasi upgrade na yun, sir eh. Kumbaga, part of the upgrade na yun. Actually, binubukod namin siya eh. Kumbaga, hindi siya kasama sa all-in package ng 6. Para kasi kami dito, systematic, kung mapapansin mo, start kami package 1, package 2. Bakit ganon? Kasi pwede namang walang ganon, di ba? Mas gusto namin systematic eh. Para kapag nag-order ka, package 6, alam na namin kung ano yung bibigay sa'yo. Ngayon, kung magdagdag ka ng alkaline, dinadagdag na namin yun sa invoice. Or doon sa final acknowledgement ng contract. So, ayan sila, sir. Taga Batangas pa sila. Ano yan? Ano yan binibilang-bilang nyo dyan? Alam nyo na, nagkakabayaran na kami. Nag-avail sila sa atin ng package 6, pero gusto nila mag-package 9. Pag-iisipan pa nila yan. And after dito, family bonding naman. Hi guys! Good morning! Ngayong araw ay family day natin. Since we have our spare time, mag-unbox tayo ng mga goodies ni Ella Max. So tara, buksan natin. Ikot natin. Pwede ba itaob to? Oo, pwede taob-taob yan. Yan. Another. Let's go. Okay. Strong kain na lang natin siya, no? Haba ng pakot. Oh. Dalawa. Careful. What's this? There you go. Pabulit natin. Oo. Okay, 1, 2. Tada! Ito, bulit. Wow! Anamiki Sakuragi, oh. The long hair. Ito yung magaling na siya, kalbo na. Guys, oh, Anamichi Sakuragi. Ang henyo sa basketball. This baby is bigger. Burn. Wow. Okay, higa. Lay down. Wow! Wow! Wow, Jordan yung shoes niya. Na yung last piece niya, guys. Tada! Okay. Yun pala yung paa niya. Okay, set up na natin ito sa loob.
yan. Oh, shems. Dahil kay Sakuragi, nawalan ako ng kuko. Wow! Okay ba? Ikapit mo na yung ibang buhok niya. Yes, Sungit niya, no? Asan yung jacket niya? Bigyan ng jacket. O, next. Ay. Yun. Ganda. Magaling na siya. Magaling na. Ayan. O, diba? Ano mas bagay? Comment your opinion below kung ano yung mas okay. Siya dyan o ito.